Hi. So, peace. Kasi alam mong may hulidap na pwedeng mangyari. Himayin natin ang kanilang 100% complete menu ng diskarte. Simulan natin sa mga traffic enforcers o ang tinatawag kong the abangers. Napansin mo ba, Tol? Ang tunay na traffic enforcer dapat nasa gitna ng kalsada, visible, at nagmamando para umuusad ang sasakyan. Pero ang ibang MMDA enforcer, nasa ilalim ng puno, nasa likod ng poste, nasa blind spot, parang kamilyon. Kung ano kulay ng pader, kakulay din nila. Ang tawag dyan, ninja moves. Hindi sila nandyan para i-prevent ang violation. Nandyan sila para hulihin ka kapag nagkamali ka na. Hihintayin ka pumasok sa trap. At ang paborito nilang violation, swerving. Brad, wala naman talagang violation na swerving sa batas trapiko natin. Basta safe ang paglipat ng lane. Diyan na papasok ang negotiation. Hihinga ng malalim si enforcer. Titingin sa langit, sabay palat. Ano ba yan, boss? Itorbo sa'yo to. Ang ending, areglo. Yung 500 pesos na dapat multa sa gobyerno, naging 200 pesos na lang sa bulsa ni enforcer pang merienda. Ang tawag dyan, quotong system. Bakit nila ginagawa? Kasi minsan, may quota sila. Kailangan nila makatikit ng marami para masabing nagtatrabaho sila. Pero teka, mas matindi pa dyan ang towing operations o ang legalized carnapping. Ito ang pinakamasakit sa ulo ng mga motorista. Nasiraan ka lang sandali sa gilid o kaya Buksan mo, papasave. susulpot ang towing truck na parang vulture. Dahil pa ang pit crew ng Formula 1 sa bilis. Wala pang 5 segundo, nakakabit na ang kadena. Walang tanong-tanong, salpak agad. Kahit nandun ka sa loob ng kotse, minsan hinahatak pa rin. Ang masaklap, ang mga towing companies na yan, madalas private contractor. Ibig sabihin, negosyo yan. Kaya kailangan nilang makahatak ng marami para kumita. Ang singil, napakamahal. Start pa lang 1,500 na o 2,500 pesos. Tapos per kilometer ang kaya. Para kang na-hold up ng legal. At kapag nagasgasan ang bumper mo o nasira ang transmission mo habang hinihila, sorry po lang ang maririnig mo. Pahirapan mag-claim ng damage. Minsan, may kasabot pa silang spotter. May magtetext sa kanila. Andiyan, guys. Para silang mga buhaya na nag-aabang sa ilog. Handang sumunggab sa mga sasakyang walang kalaban. At syempre, hindi pwede mawala ang clearing operations o ang baklas brigade. Ito yung napapanood ko sa news. Parating ang truck ng MMDA na parang SWAT team. Ang target, mga mahihirap na pera, fishball, kulay at kung ano-ano pa. Bawa sa akin ang icon. Kukumpiskahin ang paninda. Dudurugin ang mga upuan. Sasabihin nila, obstruction of traffic po ito. Bawal sa pangklita. Oo, bawal naman talaga. Pero ang tanong, saan napupunta ang kinumpiska? Yung mga gulay, yung mga prutas, yung mga paninda, may inventory ba yan? Madalas, Brad, ang ending niyan ay fiesta sa opisina. Pinaghahatian ng mga operatives ang nakuha nila. Yung mahirap na vendor na umutang lang ng puhunan sa 5-6, iyak tulala na lang. Pero heto ang plot twist. Habang wina-workshop nila ang mga vendor sa bangketa, tingnan mo yung kabilang kalsada. May mga luxury SUV na nakaparada. May mga sasakyan ng politiko o negosyante. Binabaklas ba nila? Hindi, lalagpasan lang nila. Bakit? Kasi takot sila. Baka matawagan si chairman o si general. Ang tapang nila, selective. Galit sila sa obstruction kung karito ng harang. Pero kung Land Cruiser ang nakaharang, biglang nagiging bulag sila. Ang tawag dyan, strong against the weak, weak against the strong. Isama mo pa ang flood control modus. Ang MMDA ang may hawak ng mga pumping stations at paglilinis ng mga esteros. Bilyon ang budget dyan taon-taon. Pero Brad, isang malakas na ulan lang sa EDSA, water park na, may libreng leptospirosis pa. Bakit? Sasabihin nila, parado po kasi ng basura at titigas ng ulo ng mga tao. Laging kasalanan ng tao. Pero tingnan mo ang mga dredging project nila. Naghuhukay kunwari, pero ang totoo, nililipat lang puti sa gilid. Tapos babagsak ulit. Yung mga pumping station, minsan walang diesel o sira ang aparato kapag bumagyo. Saan napunta ang budget for maintenance? Ayun, inaanod na ng baha. Pati ang traffic lights at U-turn slots, pinaglalaroan. Napansin mo ba ang hilig nilang mag-eksperimento? Ngayon, bubuksan ang U-turn, bukas isasara. Lalagyan ng concrete barrier dyan, tapos ililipat sa kabila. Ang tawag dyan, trial and error. Pero ang gastos sa concrete barrier, milyon. Para silang naglalaro ng Lego, pero pera natin ang gamit. Bawat lipat, bawat kontrata ng supply ng barrier, may kita. Kaya ayaw nila ng permanent solution. Kasi kung ayun, no? ng traffic, wala na silang project. Ayaw mo kanya. Pero sila ang nagkwento niyan. Dapat solusyonan para sa Hindi mo maiayaw kung wala kang ikwento habang dun. magulo, may trabaho sila. Habang traffic, may huhulihin Yung mukha sila. lang. Kaya ano ang resulta? Pero yung salita Ang Metro totoo. Manila ay naging jungle. Ang mga enforcer ay mga predator. Tayo mga motorista at commuter ang prey. Paglabas mo ng bahay, hindi ka nag-iisip kung makakarating ba ako ng mabilis. Ang iniisip mo, makakalusot ba ako sa MMDA ngayon? Ang trabaho nila dapat ay development. Pero ang nararamdaman natin ay harassment. Ang trabaho nila ay authority. Pero ang ginagamit niya ay intimidation. Kaya sa susunod na makakita ka ng MMDA enforcer na nagtatago sa dilim o towing truck na nag-aabang sa kanto, huwag kang magkakamaling isipin na nandyan sila para sa kaligtasan mo. Nandyan sila para sa kuota nila. Kaya kung tatanungin mo ako kung ano ang tamang tawag sa ahensya
Galing niya, no? Pero hindi siya yan, alam ko eh. Ay. Magandang umaga po, tita. Magandang umaga, Ano script sa boss. kanya? Yung kanya. Tita, ano po ang nangyari sa mukha ninyo? Boss, itong mukha ko po ay noong kagabi po habang bumababa ako. Pag bored ka, Ay aksidenteng nadulas manood po ka ako. lang. Nadulas po. Tama. Tita, Pag bored ka, manood ka. Meron ka naman manood eh. Wala kang load. Paano makakanood? Sige, ganito na lang. Yung Bibigyan kita ng 30 isang araw pesos. na liban. Kaysa Magpatingin ka sa makipag-chat doktor. ka kung kani-kanino. Ba't kayo ako nag-chat? Salamat po, Sabi ko boss. lang. Sabi ko lang. Kanina ako nag-chat? Wala ko ibang chatter kung di asawa ko lang. Hindi. Bawal Ano pumasok ang ka? mga delivery. May patakaran ng kumpanya. Hindi po yung security guard. Itulog mo, Ito po ang kung bored delivery ka. para kay manager. Kaya kahit na matulog. Alam niyo naman Bawal yung nakakatulog sa biyahe, alam niya yan. Maaaring buhay akong kausap mo minsan. Magreklamo po siya sa akin. Ate, maawa na Ay, wala sa utak mo, kagigising mo lang. Uulitin mo na naman. Wala akong inuulit. O masama ka na tatay mo. May check ng bata mo. Ano nga ginawa? Wala kang ginawa. Kaya kita sa chat ko. Tita, may patakaran po ang Kaya kumpanya. kaya naman utak mo naman. Wala. Gumagana na naman yung Akin na yan daw. Nagsasalit. Gumagana naman yung talangkang utak. Nananahimik tayo. Pero boss, itong delivery ay para kay Kaya manager na ba yan? Leo. Ayoko yan. Para kay manager Leo. Ano mo na? Ano bang problema sa delivery ni manager Leo? Bilang boss ko, hindi pa ako kailanman nagbigay ng espesyal na trade-off. Saka, sino ba yung manager Leo na yan? Kailan pa nagkaroon ng ganyang tao sa kumpanya natin? Boss, hindi mo pa pala alam. Sabi ko kayo mag-chat kung nag-ano ka ba, nag-feedback ba yung text mo nagkakamalago. Hindi na? Ako at siya. Kasi, spelling yung mga chat mo, mali-mali na yung ano, iba na yung Hindi ba tinutumbok. kayo yung Kaya nga, gumalik ka, katis mo. tingnan mo yung binig ko? Naku, pasensya na po, boss. Mali ang nasabi ko. Sige na. Sige na. Hindi mo to? Tita. Ubus mo ha? Ilagay mo na lang ibang take-out dito. Gutom. At tawagan mo si Manager Leo. Ah, Sabihin mo pinakahiga sa dyan, kanya na kumain ng kailangan kanin, niya ano para yun. kunin ang delivery. Tubig ka. Bawal umakyat. Ubusin mo yan, isang ganyan na tubig. Hindi pwede. O bakit? Malit lang yung baso mo, isang baso lang yan, Wayne. Habang nasa daan ako, tinawagan ko na si Oh. Manager Leo. Madami talaga Sabi ko, Isang inumin mo, hindi sa baso maliit. iakyat sa taas. Yun Si yung isang Manager Leo ay pinagalitan water ako ng dispenser. phone. Sabi niya kung hindi Ginubos ko ako. ipapasa sa kanya, Inumin mo, Wayne. sa platform. Tapos pupuntahan pa niya ang branch Ubusin na mo may yan. trabaho ako. Para Kunyari, matulungan ko sa chat-chat ka trabaho. dyan, no? Yun. Wow. Ang ugali Tubig niya. pa. Alam na rin yan ng mga security guard ninyo sa kumpanya. Mabango ka. Tita, totoo po ba ang sinasabi niya? Boss, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Ang mukha ko po ay dahil Inom pa kasi maalat yung kinain mo. dahil po hinilarang ko kahapon ang delivery niya. At hindi ko pinayagang mayakyat. Pag-akyat niya, isang malakas na sampal ang ibinigay niya sa akin. Naging malabo na ang paningin ko sa sakit. Ano ba? Anong panahon na ba tayo? Bakit kailangan pa ng pananakit? Tita, bakit hindi mo sinabi sa akin na nangyari ito? Tapos Sir, malaki totoo po talaga. Matay pagbili, pag ano, Hindi lang po ako ang Kahit na sinaktan niya, maliit lang pati bibiliin rin ko. po si Xiaozang, si Wala Xiaomi, yung at si kapit. Xiaozan sa kumpanya. Yun ang papo mo. Pero pinatawad namin siya dahil sa relasyon niyo ng lalaking yun. Kaya hindi rin kami makapagsalita. No election. Pasensya na po. Ah, ngayon, Pasensya na po. makaipon mo yung mga kapatid. Buksan mo. Papasukin mo ako. Tama na. Tita, ano po ba talaga ang gusto ninyong sabihin? Buksan mo. Hayaan mo na lang. Papasukin Ito, ako. ilagay mo na lang dito ang At itong flower ko. Tapos tawagan Bawal mo si yun Manager Leo. Sabihin mo sa kanya na Ay, sa mga meron pala akong Ay, dalawa. hindi, bukas pa pala ang hapon. Susunugin. Susunugin. Ah, sige, boss. Tatawagan ko na siya ngayon. Tapos sa dyan kay, kay Reco, Ano? Naka-speakerphone ako. Ano sabi? kung laki mo na pareho lang kayo magkaama. Ba ang delivery? Bakit? Para lang magkaama. Hindi kasi pinabayaan na umakyat. Para? Hoy, hoy, hoy. Ikaw na Dapat kasi sila lang yung pinarin nyo. nangangalas ka, hindi mo iakyat sa Ganun lang yun eh. maniniwala ka na Buksan Parang di sila muna sa 5 piece ah. Pasukin mo. Dahil sa ano? Ang akin Gusto mo naman. kayo magsalita? Ano yung mag-aama? Hindi na ako nagta. Harabas sa shit. Kung masakit ka, kung mo sa binayaran. Huwag mo punit. Para yung mag-aama. Tita, pakiabot ng bag ko. Hindi na pinarinig nyo pa, ganun pala. Hoy, ikaw na delivery boy. Alam mo ba kung gaano ka-importante ang oras ko? Yung singer, Tingnan tingnan mo mo. kung ano nakakausap yung mamaya tungkol sa pera. Sinabi ko na iakyat mo yan. Buksan mo. Ah, ikaw na naman Grabe! Ang dami Naulan mo na eh, dati ko nakuha yan eh. Hindi nang buhay eh. Assign Naniniwala ka bang sisimulan? Go. Anong karapatan mong
Sabi niyo, Ola, no? Ano mo kanya? Alam mo, hindi dati nang umutang. Marami nang galit dyan. Sana mo nagpresintan niya. Ang ano niya, Perfect. Bunyon, alas ka ng alas. Bunyon. Eh, nanditiisan ka lang. Kakain. Sana ko di natakalan. simula nung utang din talaga. Oo, tumigil na rin kagad. Tapos na ba si Raymond? Pusin nga nila eh, sabi ko na nga ba eh, mukha nga eh. Eh, Jefferson na ito ay. Mga bastos na gwardiya na tulad nila. Hindi ba sila parang aso lang na pinalaki ng magiging asawa ko? Ano naman kung sinaktan ko sila? Para sa hindi gawin sa party. Kung ganoon ang ibig mong sabihin, sa lahat ng nasa loob at Oh, buksan mo. ito, Doon ka kumain. sino man ang makapamigil sa iyo? Doon ka kumain, maraming kamay ko. Doon ka magagalit kung ikaw lang naman din kakain. Nangangayabang pag ibang tao, lalabas mo. Nangangahas ka pang ayusin ako. Halika, ipakita mo sa akin kung paano mo ako aayusin. Buksan mo. Mumukbang na naman tayo. Ay! Sabang latira. Secretary Zah, anong nangyayari? Ito ang gusto lang. Pag nandito pa, eh di mahirap pa na magtanggal. Nagsasalita, Hindi ko alam alam. mo na kung sino ako, di ba? Buksan mo. Papa. Hindi ko talaga inakala. Kayo pala ang general manager na si Sir Lee. Ako sinigang. Oh my God. Hello po. Oh my God, nararamdaman ko matatapon na naman to. Sa loob lang ng kaunting sandali, pati ang asawa mo, hindi mo na makilala. Mister. Huwag mo naman ako masyadong sir-on. Wala akong lakas ng loob. Kanina, nagtitiro lang ako sa kanila. Ganito kasi, ako, hindi pa ako matagal sa kumpanya natin. Mahal pa lang ako at maliit pa ako. Mukbang time. Takot ako na baka apihin nila ako. Kaya sinadya kong ganoon ang pag-post ko sa WeChat. Inaapi ka nila. Kaya ka ba nilang apihin? Manager Leo, base sa lahat ng ipinakita mo kanina, kahit anumang pusa sa paligid ng kumpanya natin, ay umiiwas sa iyo, hindi ba? Ngayon, kahit man maging ang pinakamakapangyarihan, kailangan mo rin bigyan ng respeto. Inaapi ka ba nila? Nang aapi ba sila sa iyo? Manager Leo, kalma lang po kayo. Kalma lang po. Yun lang. Tingnan mo, itong mga taong tulad nila, hindi ba't mga simpleng tagapantay lang sila, kahit na sinaktan ko sila? Ano bang problema doon? Tumahimik ka nga. Sino nagsabi sa iyo na sila ay mga gwarda lang? Manager Leo, tatanungin kita, kung wala tayong mga security guard sa kumpanya, sino ang magtitiyak sa iyong personal na kaligtasan? Kung walang security guard ng kumpanya, sino ang magbabantay sa ari-arian ng ganoon kalaking kumpanya? Kung walang security guard, mga kasamahan namin sa kumpanya, kung sakaling may mahuli na tulad mo balang araw, sino ang magpoprotekta sa kanila? Ako. God. Ako. Sir Lee, ang nangyari ngayon ay talagang hindi sinasadya. Di ba? Hindi ko talaga inasahan. Ikaw na isang dakilang chairman, magbibigis na ng ganyan. Kung ano ko lang sana, hindi ako gagawa ng ganoon. Haha, nakakatawa. Kung hindi ako nag-figures na ganito ngayon, paano ko malalaman na mayroon sa kumpanya ko? Isang empleyadong kasi walang galang mo. Sasabihin ko sa'yo, kailangan mo pinatawag kay Leo ngayon. Pagkatapos ay ayusin mo ang mga gamit ko at umalis ka sa kumpanya ko. Kasi boss Leo, umalis ka. Kunya ko yung number ng liit eh. Pa. Pa. Ha? Sabi ko, kunya ko yung number ng liit. Yeah? Yung umalit na tao mo, Oh. kunya ko yung number ng liit. Sila ka na. Para hindi ka masisisigaw kasi ayaw ko yung sisigaw ka. Nahuli ka lang sisigaw ka. Ako po. Ngayon, nagkita kami, hindi ko yung number niyo. Para mas mag-usap kami. Bigyan ko na lang, hindi ko na magpapatawagan. Hindi sa mga. Kasi dapat sorry, ang tayo mo kasi nagsasabi. Why you Diba? Patawag ako nito.
Sino? Nagbiya ka kayo ngayon. Sino ba tatawag mo? Hazel. Bakit? Hindi naman ba yung kape ko? Oh! Ibigay mamaya ng ano, para yung ibumang lemon, Ganun mo sa tablo. kalamansi. Buksan mo, papatukin mo ako. Bumili pala ako ng liha. Kaya lang, pagdating nila yung sila, ayaw ba sa mo? Daya, pang! Sige daw, isa. Ikaw daw mag-type kung ano, cell. Para naman mo to. Ito sana. Okay na? Hindi na nagbabago-bago? Number 1. Anong gusto mong tanggalin yung phone? Yung tak, tak, tak. Okay na yan. Number 1. Katulad ng ano, pag-sisave ko, nagmamadali ako. Pati, Buksan mo. sabi natin sa ano yung text mo? Nagbabago-bago pati. May problema sa cat mo. Sinistress ako magbasa sa ay, natag, palitan, ayusin na natin yung kayo. Stress yun dahil bayaran ng ano ngayon. Sino? Sinabihan ko siya, ikaw huwag ka nang magdodoble para di ka mahirapan. Sino pa? Sese? Oo, pupunta na dito eh. Stress talaga yun eh. Parang di natin experience natin yun. Ako may dadagdag tayo sa pera nila kahulog, dagdagan natin para matapos. Magbigay ng pagkain gusto ko, awa naman oh. Ang ganun yung kaano na yun oh. Alam mo, ang tibay niya. Nabagsak ko yung sila dalawa eh. Yung isa, namatay talaga. Papalagyan ko yun dito kay Jefferson. Ayan. Yung gunting. Anak, gunting mong gamitin mo. Matulis yun. Posibility. Hindi, alam, isil kapag gamit sa kusina, hindi mo pwedeng gamitin dyan sa ano mo. Gamit mo sa school kasi bakit matulis yung dulo na makakasaksak masusugat ka. Yung Saan kayo sa lunes? Ayan. Ulit? May tutubusin ka gano'n. Matapos kayo. Ilan oras ba yan? Ewan ko. Balikan mo lang. Uwi kayo lang. Hindi ka sigurado na. Check ano lang para pagdating ng previous malaki. Kasi pag araw-araw umuwi sa milyon. Di ba? Maganda yung previous ka. Nag-iipin yung pera. Nagawa ni Bandigo, di ba? Nag-iihilang ako sa puntod. Biglang may kamay na sumulpot mula sa lupa. Sa gulat ko, napigil ko pati ihi ko. Nagpakatabang ako at lumapit. Narinig ko ang mahinang sigaw ng tulong. Kaya todo kahit ako. Bago ko siya nahukay palabas, pinunasan ko ang putik sa mukha niya. Hindi ko inasahan gwapo pala siya. Sakto, kulang ako sa gwapong asawa. Kaya binuhat ko siya pauwi. Halos maubos lahat ng bilang ko bago siya nabuhay. Patingin. Ang gwapo mo. Kaya Mag-asawa pala na hindi tayo, ko bayaran mo mahigop eh. at magaspang ang kilos. Siyempre, di niya ako magugustuhan. Pero nang sinabi niya iyon, may kirot na di ko maipaliwanag. Lumipas ang 2
taon. Sa loob ng 2 taon, suyo-suyo So ako. minsan daw sila, Minsan may panakot, sila minsan may Bobby, sumol. sila Casey. Lahat na ginawa ko para pumayag siya. Hindi sila Para tanggapin niya ang buhay na paasa sa akin. Minsan straight At sila. manatili sa tabi ko. Sila Pero Bobby. palagi siyang malamig. Ano sus? At tinatawag Straight, pang kausapin straight ako. and straight. Akala ko habang buhay na siyang ganyan. Lahat yun. Sasama sa Kinshi Town, pagtutulak ng Kaya ganyan. gusto ni Buddy Hanggang sa araw malayo na siya yun, kasi may 6,000 kalansi ng gulong ng karwahe sa labas. Kapag Tinakpan ni Jun Soo-jin ang ilong niya. At itinulak ang Ito loob ang kami ng sa bahay Buddy. namin. Pero Look at this. Meron pa. para sa akin. Oo, guys. Kita niyo, pero nandito. Naluha ang malalaki niyang mata. Kahit magrapa ko. Adim talaga. Palagi niya ako malamig na sinasabihan. Wala naman Ang nangyari babae yan. dapat marunong sa hiya at dangal. Pero ngayon, Basta makaipon na tayo. Lasing na ng dalawa. Lasing na. May ayak. kanya yung sinasabi niya. Nakatanga lang siya nakataas ang kamay. Ano na, Buddy, 5 years lang. Jing An, Ang Chong Yuan. tapusin lang na gusto So ko. nung kita pauwi, 2 taon ko siyang kasama Ay, araw-araw. Ngayon ko lang nalaman may ganyan siya. Ano, ano ba mo, Buddy? Bigla akong matawa sa sarili ko. Kahit mo na pambili ng unit na ice cream. Binibini, mali ang nayakap mo. Asawa ko yan. Asawa ko si Meng Yuan. Bas yun ba? May asawa ka na. Ano, hindi nagbago ng dito ng ano. Ang bahala sa mga dalawa. Medyo ka nakaharap. Oo. Kasi totoo naman. Basta mag-ipon kayo. Para matapos yung mga pangarap nyo, hindi puro walda. Touch the water, baby.